Nakakailang. Ngayon lang niya mas napagtanto at napagtuunan ng pansin na ang lalaki ay gwapo pala. At hindi lang basta gwapo. Gabriel with his expensive tuxedo, animo hinugot sa isang magazine ang lalaking nasa harapan niya ngayon. At ang isipin na nakita na nito ang buo niyang katawan. Ilang araw na ang lumipas magmula nang mangyari yun. Kung bakit ngayon patila siya nakaramdam ng kakaiba ng sandaling iyon. Matapos kasi ng insidenteng yon sa kanila ng binata sa banyo, ay ngayon na lang sila ulit nagkita nito. Oo, tila ba may silent agreement na namagitan sa kanila sa loob ng isang araw na magkahiyaan muna sila sandali. Napalipasin muna nila ang mga hiya nila dulot ng nangyari. Morning. Untag na bati ni Gabriel sa kanya. Morning din. Ganting bati na rin niya rito. Nang maupo naman to sa kabisera niya, ay baliwalang nagsandok ng sarili nitong sinangag. Itlog at ham ay napangiti na lamang siya. Nag-thumbs up ito sa kanya. Masarap. Thank you for this. The last time na kumain ako ng sinangagay, high school pa yata ako or college. Mahirap nang maalala. Casual pa nitong pagkukwento. Sa pagkakaalam ko, may Java rice naman kayo mga mayayaman. Komento ni Audrey, pampagaan lang ba ng usapan? Sobrang dami pa kasi nilang dapat na pag-usapan ito, kaya kailangan talaga nila ang ganun kakasyual na pag-uusap. At kung uunahin niyang isipin ang nangyaring tagpo sa kanila sa banyo, napag-isip-isip niyang paano niya makakamta ng kalahating milyon. Isa pa, ay nakita lang siya nito. Hindi naman siya nahawakan para mag-inarte pa siya. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Patago pa. Ayaw kasi ng mommy ko na kumakain ako sa labas ng school. Vegetarian din kasi yun, kaya maselan talaga sa foods. Given naman. Kaya pala. Anyway, papasok na ako, Audrey. Tumikim lang din naman ako eh. Nakakatakamang sinangag pero mapunahin ng mommy ko. Kapag hindi ako nakakain sa conference namin ngayon, ay kung ano-anong sasabihin niya sa akin for sure. Wika pa ng binata. Kaya pala nakasuot ka ngayon ng formal. May conference meeting pala. Madalas niya yung nababasa sa mga kwento, kaya may ideya na naman siya kung ano yun. Pero may sasabihin pa siya rito. Sa gabi naman ay hindi na sila nagkikita. At ewan ba niya kung anong oras ito umuwi. Nakakatulugan na niya. Sandali, Gabriel. Tarantang sinundan ng dalaga ang binata sa pintuan. Nilingon siya nito ng usual. Kunot na kunot ang mga kilay na kay kapal. Why, Audrey? Gusto ko sanang itanong sa iyo kung okay lang ba na habang nananatili ako rito sa kondo mo ay ako na muna maglalaban ng mga damit natin? Saka pwede naman yata akong umuwi ngayon kahit sandali lang para kumuha ng mga damit ko, no? May nagpupunta rito tuwing weekends na kumukuha ng labahin ko. Hindi mo na yun kailangan na problemahin about your clothes. Anito may kinuha sa isa sa bulsa ng suot nitong pants. Here my cards. Use this. Buy new clothes. Hindi mo na rin kailangan na umuwi pa. Speechless, habang nakanganga na napatda na lang si Audrey sa card na nakaumang sa harapan niya. Just take this. Nainip na yata ito. Ito na mismo ang naglagay ng card sa palad niya. Walang limit ang card ko na yan, but I'm sorry to burst your bubble. Malayo sa pag-e-enjoy ang gusto kong gawin mo sa mall. Audrey, pinapapunta kita ng mall ngayon at pinabibili ng mga bagong damit mo. Dahil, well, hindi na babagay sa tulad ko ang asawang magsusuot ng mga klase ng damit na mayroon ka. And let me remind to you, hindi ka narito para magbakasyon. Narito ka para pagsilosin si Maris. And by doing that, first I think, kailangan mong maging kalibel niya. Naiwan na lamang siyang natigilan hanggang sa tumalikod na ang mayabang na lalaki. Hindi niya minasdan ang card na nasa kanyang palad. Saka hindi rin siya makapaniwalang napabuga ng hangin. Hindi pa man niya nadadigest ang mga tinuran sa kanya ni Gabriel. Hayun, at sumilip na naman ito sa pintuan. Para lang may muling sabihin pa sa kanya. Second, never mo makikita si Maris na nakanganga dahil lang sa isang lalaki. Kahit pa kasing gwapo ko ang lalaking kaharap niya. Abat! Kumuha na siya ng pambahay na tsinelas na naroon sa malapit at akmang iahagi sana sa binata. Ngunit bigla itong nawala na. Sa nakasaradong pinto tuloy tumama ang hinagis niyang tsinelas. Kainis, ang yabang talaga. Aniya sa sarili. Mataas na babae si Maris Valdez.
Balingkinita ng katawan, morena, maganda. Ang perfect nga nito. Hindi niya maiwasan na masambit habang tinititigan niya ang babae ngayon sa malayo. Hindi rin maiwasan ni Audrey na mainggit dito. Kaya naman pala umaayaw sa kasal. Napakaganda naman pala ng babae. Isa rin daw itong negosyante, sabi ng mga napagtanungan ni Audrey sa pahapyaw na paraan. Nang umagang yun nang mag-decide siyang mag-jogging. Nag-jogging siya dahil nabanggit ni Gabriel sa kanya na tuwing araw daw ng Sabado at Linggo ay maagang araw na tumatakbo ang nobya nito paikot sa kondo na yon ng mga ito. Kailangan niya magsakripisyo ng antok niya para sa pera, para sa kinabukasan niya. Saka nakakahiya naman sa binata. May point naman ito. Hindi nga naman siya naroon para magbakasyon. 50% na niyang tanggap na heto. Narito na siya sa isang sitwasyon na hindi niya talaga lubos maisip na haharapin niya. Para sa kanya, ay maliwanag na isang pagtatapon ng pera ang ginagawa ni Gabriel. Pero sino ba naman siya para awatin to sa trip nito? Saka hindi naman niya kaano-ano ang masungit na lalaking yon. Para makonsensya siya na para namang siya ang may kagustuhan ng kasunduan nilang iyon. Oo, isa pa pala iyon. Ito ang nagdala sa kanya sa kasunduan na yun. Ang gagawin lang niya ay ito na nga, sisimulan na niya. Trabaho ang sinabi niya sa kaibigan niyang si Cindy, kaya sisimulan na niya ang trabahong yon ngayon din. Nang makita ni Audrey na malapit na si Maris na makaraan sa kinatatayuan niya, nagkunwari siyang tumatakbo na rin. Sasalubungin niya ito upang magkakilala na sila ngayong araw na to. At dahil nga sa card ni Gabriel, hayon siya, kumpleto ang get-up niya ngayon. Mamahali na sapatos, mamahali ng suot. At oo, may AirPod siya sa magkabila niyang tenga. Gaya ng utos sa kanya ng binata, namili nga siya. Sky is the limit. Para bumagay raw siya rito. Ginawa niya ang gusto ni Gabriel at hindi na talaga siya nahiya. Tutal, ay hinamak na rin naman siya nito. Nilubos na niya at umabot pa nga ng 45 or 50K ang mga napamili niya. Pwera pa ang naipamili niya para kay Cindy. Natuwang-tuwa sa swerte na natisod daw niya. Kung alam lang sana ng kaibigan niya na ang klase ng trabaho na meron siya ngayon ay nangangailangan ng tibay ng loob. May pakiramdam kasi siyang kung hindi ay agad niyang susukuan iyon. Malaki pa rin talaga ang pagkakaiba ng pagod ka physically sa emotionally. Hay, ayaw na lamang niyang isipin iyon. Pasasaan ba at matatapos din ang kasunduan nila ni Gabriel. Mas maganda pala sa malapitan si Maris Valdez. Kaya pala nahibang dito si Gabriel. Aniya sa sarili. Hindi niya maiwasan na purihin talaga si Maris. Kung makikiuso siya, sigurado siyang isa rin siya sa mapapasambit na girl crush niya ito. Ni wala siyang makita na kapintasan nito. Kung sa pag-uugali naman ay hayun, malayo ito sa pagkasuplada at ang lahat ng mga nakakasalubong ay nginingitian ito. Malaking kawalan nga. Base nga rin sa mga narinig niya tungkol kay Maris, ay mabait nga rin daw ito. Kilala ng guard sa kondo, namimigay raw ng pamasko at galante. Kung ganoon nga ay marunong tong magbigay ng reward sa mga maliliit na tao. Mabait nga sadya. Mapapasana all na lamang siya. Maganda na, mabait pa. So matitesting niya ngayon ang bait ni Maris. Pagkatapos na masilayan na niya at kainggitan ang gandang taglay nito. Hanggang sana all na lang muna siya at hindi siya pwedeng makonsensya ngayon sa gagawin niya rito. Ouch! May kalakasan na saad niya na eksaktong 10 hakbang na lang ang layo sa kanya ni Maris. Miss, okay ka lang? Uy, in fairness, tumakbo si Maris upang daluhan ang pagkukunwari niyang pagkapulikat. Kaya napuupo siya sa semento pagkatapos niyang magkunwaring nasaktan. Ouch! Miss, tulong! Pinupulikat yata ako. Kunwari ay tarantang sambit pa niya. Kumalma ka lang, miss. I will call for help, okay? Help! Somebody help us! Dahil babae rin siya, alam ni Audrey ang magiging reaksyon ni Maris sa nalaman. At katulad nga ng inaasahan niya, nagkulay papel nga ang mukha nito nang sabihin niya sa mga security guards ng kondo kung saang unit siya naroon banda nakatira. At para mas madagdagan pa ang sakit, napatuan pa si Maris sa singsing na nasa daliri niya nang hindi sinasadya. Nagulat din siya roon. Hindi nga niya naalala ang singsing sa totoo lang. Ang focus niya ay nasa trabahong mapagselo si Maris. Yun lang. Nagkatitigan tuloy sila nito.
nang magangat na ito ng tingin mula sa pagkakatuon sa singsing na suot niya. Nginitian na lang niya ito. Ganoon din naman ang ginanti nito sa kanya. Nice ring. Komento pa ni Maris. Oo nga ganda no? Pagsakay na lamang niya. Yes, halatang pricey. Sabi nga ng boyfriend ko. Bahala na, masaktan na to kung masasaktan. Gaya nga ng sabi niya kanina, trabaho lang walang personalan. Ngayon din niya mas naunawaan na okay rin pala ang pinagawa sa kanya ni Gabriel na pagpapabili ng mga mamahaling damit at gamit dahil tama naman ito. Kung sakali nga naman na damit niya ang suot niya ngayon, hindi niya maiisip ang plano niyang to dahil malaki ang tsansa na aakalain talaga ni Maris na katulong siya ni Gabriel. Sa ayos ng buhok niyang bagong salon ngayon na rebonded with ash color, na mababanag lang kapag nasisinaga ng araw at sa mga mamahalin na suot nga naman niya, madali nang mag-assume ang makakakita sa kanya sa unit ni Gabriel na may relasyon sila ng binata. Madali na para sa kanya na mapagselo si Maris na siyang ginagawa na nga niya ngayon. Sa room 2037 ka nakatira, Audrey? Are you sure? Kasi kilala ko ang nakatira sa unit na yun. Pautal-utal na paninigurong tanong ni Maris sa kanya. Aha? Maarte niyang tugon. Nang gawin niya ang plano niyang iyon, ginaya na rin niya kung paanong magsalita ang mga mayayamang babae na naririnig niya para ganap na ganap siya ngayon talaga bilang kapalit ni Maris sa buhay ni Gabriel. Actually, unit talaga yun ng boyfriend ko, Maris. Ngumiti naman si Maris. Kung hindi ba naman siya bumilib talaga, nagagawa pa rin itong ngumiti kahit na nagkulay papel na nga ang mukha nito kanina sa narinig mula sa kanya. Si Gabriel ba ang boyfriend mo? Parang nananantya pa nitong tanong sa kanya. May nabasa rin siya noon na isang tao raw na hirap makadadjust sa mga bagong info na nalaman mula sa iba ay normal na makaranas ng pagkadeliri na iproseso iyon. At hindi na maling sabihin na yun na nga mismo ang nangyayari kay Maris ngayon. Alam naman na nito ang obvious, nakahain na rito. Ngunit mas pipiliin pa rin ito na magtanong upang makasiguro muna sa mga bagong impormasyon sa isip. Dahil pag nadigest na nito iyon, ay sakit na nga ang kasunod. Ang taktika ng pagdili ng sakit na nararamdaman ay mabisa para ron. At mukhang alam din yun ng babae. Yup, si Gabriel Montales nga. Kilala mo pala si Babe? Babe? Bulalas naman ni Maris na may kataasan na ang tono ng boses. Pero saglit lang, ay naitakip kaagad nito ang palad sa sariling labi. Sorry, nabigla lang ako. Pagkuha ng hinging paumanhin nito. Pagak siyang natawa, kahit sa totoo lang, ay gusto niyang magdiwang at humalakak ngayon. Bakit hindi? Sa nakikita niyang mga ikinikilos ni Maris ngayon, mukha namang mapapadali ang trabaho niya kay Gabriel. Malinaw niyang nakikita ngayon kay Maris na mahal pa nito si Gabriel. Siguro nga'y nabigla lamang ito ng tanggihan nito ang alok na kasal ng nobyo, na ex na ngayon. Sa nakikita niya rin kasi, ay mukhang hindi pa nagkakaroon ng closure ito at si Gabriel. Hindi rin naman nagsabi ang binata. Basta na lang inatas nito sa kanya na pagsilosi ng umayaw na girlfriend at iparealize nga raw niya rito na hindi nito dapat iniwan at tanggihan si Gabriel. Oo, ganon ka-arogante ang lalaki para isipin talaga nito na ang lahat ng babae ay nakukuha sa selos. Uy, nabaduyan ka ba sa tawagan namin? Nako, hindi Nagulat lang talaga ako. Maarte siyang tumawa. Okay lang yan. Kahit ako naman nung una, kinilabutan sa babe na tawagan. Kaya lang ay yun ang gusto ng babe ko May magagawa ba ako? Saka cute naman sa tuwing siya ang nagbabanggit. Feel na feel ko pa nga. Sinamahan niya pa ang sinabi niya ng isang hagikik na tawa. Pilit ng ngiti naman ang tinugon ni Maris doon. Anyway, buti naman at normal na pulikat lang naranasan mo pala. Natakot ako kanina. Grabe kasi ang pagkakasalampak mo sa semento. Paglihis nito sa usapan. Galawan din niyon ng mga babaeng nagsiselos. Ililihis kunwari ang usapan para maiba din siyempre ang nararamdaman na sakit. Oo nga Salamat sa tulong mo, Marisa. Wala yun. Sino pa ba naman ang magdadamayan? Tayo-tayo rin naman ang magkakapit bahay. May ngiti sa labi na anito sa kanya. Thanks, ang bait mo. Well, ang mabuti pa kung wala ka namang lakad pagkatapos natin dito ay anyayahan na kita muna sa unit namin.
Alok niya kay Maris. Dahil alam niyang negosyante rin ito at busy, inaasahan na niyang tatanggi ito. Naku, I'm sorry pero kasi kailangan na ako sa office ko. Sabado pa lang kasi ngayon, may half day pa akong work. Some other time maybe. Kahit sa pagtanggi ng imbitasyon ay magiliw pa rin ito. Napuna rin nga ni Audrey na mahinhin din si Maris. Pag-uugali sa kilos na wala sa kanya at tanging sa mayayaman na tulad lang nito makikita. Ganun ba? Sige, walang problema. Inakay siya ni Maris papasok sa elevator. Iniisip siguro ang pulikat niyang kunwa-kunwarian lang naman. Oo, pasensya ka na talaga, Audrey. Pinalungkot niya ang mukha niya. Okay lang, sayang lang kasi gusto ko sana na mas makausap ka pa. Busy ka pala. Ako lang yatang hindi busy na tao sa mundo. Parati lang akong nasa bahay. Yung boyfriend ko, busy rin sa negosyo niya. Negosyante rin kasi si Gabriel. Ayon sa mga naririnig kong balita dito. Same field nga raw kami nang nakatira sa room mo. Anyway, hindi ko pa yata nabanggit sa'yo na sa same floor tayo. Really? Kunwari ay gulat na wika ni Audrey. Yap. Nakangiting sagot pa ni Maris sa kanya. So, kilala mo pala si Gabriel. There's a possibility that you two have met before. Kung gano'n naman pala na ka-floor mo pala siya. Ha? Sabi kasi ng boyfriend ko, matagal na raw siya sa unit niya eh. Ikaw ba? Medyo. May katagalan rin. A year or two. Pagak na tumawa ito. Hindi ko na talaga maalala rin. Makakalimutin ka pala. Oo medyo nga. Kiming tugon ito. Nang huminto ang sinakyan nilang elevator sa 20th floor, ay tumapat na sila sa unit ni Gabriel. Hindi nakaligtas sa kanya ang muling pagsulyap nito si Singsing na suot niya bago siya tingnan nito sa mga mata at muling magiliw ng initian. Dito ako sa tapat ng unit nyo. Tura ni Maris. Oh really? Okay naman pala eh. Ang lapit pala natin sa isa't isa. Kaya nga, nakakatuwa naman. Gusto kita sanang makakwentuhan pa. Kaya lang ay busy ka. So paano? Ayaw mo ba talaga? Ako lang naman ang tao rito ngayon, kaya hindi mo na kailangan na mahiya. Why? Parang nagulat na patanong na bulalas ni Maris. Bakit mag-isa ka lang? Sabado kasi ngayon, ang alam ko pag Sabado ay nandyan lang naman ang taong nakatira sa unit na yan. Maris, mahal mo pa pala. Bakit may pagtanggi ka pa? Ngaling-ngali niyang sambitin sana rito. Sa totoo lang ay gusto na ngang umikot ng mga mata niya kay Maris kanina pa. Halata kasi na sarili lang niya ang sinasaktan niya. Ang saya kayang magmahal ng taong mahal ka rin. Diyos ko, yung peke nga na katulad ng ex niyang Carlos napasaya siya. Yun pa kayang si Gabriel, na halata naman na mahal si Maris. At halatang nagmamahalan talaga sila. Ang sabi kasi niya ay papasok siya. Nakangiti rin na tugon niya rito. Sige, mauna na ako. Salamat ulit Maris. Anong oras ng uwi mo mamayang gabi? Wala yon, I think mga 7. Then, dito ka na mag-dinner. Pero... Maris, huwag mo na akong tanggihan please. Ako lang naman mag-isa rito. Saka, sige ka, pag tinanggihan mo ko, magtatampo ko sa'yo. Kunwari ay nagtatampo na wika niya. Pumayag na kaya si Maris sa paanyaya ni Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.